Hello. Hi. Hello. Sa pangalan ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Siguro po, masaya tayo ngayon dahil ang sikat, madali po siya naintindihan. Hindi siya manira kumawain. Pero may mga portion na dahil natin kalinhaga, isa, kumbaga, ang iba hindi ko natin natin. Ngayon po, ating bigyan buhay ang sikas ay sa unang alin. Dahil po sa unang sulat ng Apostol Pablo, ang dalawa. Kaya Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 13. Sabi ito, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa bihing na bit ayon sa ating Ebanghelyo. Ngayon po, dito tinuturo ng Apostol Pablo na huwag natin iwawaksi sa ating pag-iisip si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay. Na siya po ay pinanganak ayon sa lipin ni David, o binhin ni David. Ang marami pong mga panaran o lingkod ng ating dakilang Panginoon na sumunod sa kanya ang nagpapatunay na siya po'y mula sa binhin ni David. Si Jesucristo po, hindi po pangkaraniwan ang naging buhay niya dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siya po ay nabuhay unang-una sa kanyang kapanganakan pa lang, marami na po ang nag-usik sa kanya at gusto siyang patayin. Kaya ilan sa mga bata noon, mula 2 taon pababa ay nasakripisyo ang kanyang buhay dahil lamang sa paghahanap sa ating dakilang Panginoon. At ito rin, si Jesucristo ang gumawa ng sariling ministeryo upang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Ang alam niyo ba, mayroong isa na nagsaayos ng lahat na mauuna sa kanyang mukha, si Juan Bautista. At kung magpasimula ng sa ministeryo ang ating dakilang Panginoon, maraming mga tao ang tumanggap ng aral o salita ng Diyos at maraming din siyang pinagaling, tulungan, katalaya sa poder ng Diablo at muli makabalik sa Diyos. At ito rin Jesucristo ang nagturo sa atin ng kapakumbabaan bilang maging halimbawa, hindi lang sa 12 alagad, kundi kung tayo man ay sumusunod kay Kristo, dapat din tayong mag-aral na maging mapagpakumbaba. Ngayon po, pagdating sa huling panahon ng kanyang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, marami po ang nananig sa kanya. Kung sino pa yung may mga mababang dalagayan, yun po ang nagtitiwala sa kanya at sumasampalataya sa kanya. Pero yung mga marurunong, yung mga magagaling na, yung mga napakalawak na kanilang nawa, hindi po siya kinilala. Mabuti pa yung mga espiritong masama, yung mga umaali, o mga taong obsessed, na doon nananahan ang mga espiritong mga masasama, nakikilala ang kataasan ni Kristo sa pagka-espirito. Na sinasabi, ikaw na anak ng Diyos ng kataas-taasan. Pero yung mga taong nakapaligid sa kanya, eskribas
na siyang nagpapaliwanag ng mga salita ng Diyos mula noong unang panahon. Pati mga Parisiyo na tagapagtanggol ng kautusan, hindi po siya nakikilala. Kung kaya nagkaisa sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano upang natin dakilang Panginoon paratangan ng isang pagkakasala upang siya ay mamatay sa krus. At ito rin, Hesus Kristo nito ang isinakripisyo ang kanyang buhay. Na may dalawang tulisan sa gitna noon, dahil sila'y may nakaatang na parusa. Pero anong ginawa nila? Hindi po nila kinilala si Kristo. Kaya nung siya'y namatay, siya'y muling nabuhay na mag-uli sa mga patay na kinakailangan nating panaligan at sampalatayanan na hindi po ordinaryo ang kanyang naging buhay, kundi maliban sa kamatayan na kanyang tinanggap kasi lahat ng mga tao ay mamamatay. Siya po ay muli na buhay na mag-uli sa mga patay. Ito pong Ebanghilyong ito ang nagdadala sa atin upang mas lalo pang kilalanin natin si Kristo. Hindi lang yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang mga ginawa, hindi higit sa lahat kung ano ang magiging talagayan natin sa oras sa sampalatayanan natin ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Sabi dito ni Apostol San Pablo, na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga talikala na tulad sa tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatalikala. Balikan natin ang naging kasaysayan ni Apostol Pablo na mula noon siya po ay humingi ng mga liham ng mga katibayan. Parang meron siyang power upang yung mga taong sumasambit lang sa pangalan ng dakilang Panginoon Hesus Kristo ay maipadakip niya at batuhin sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato hanggang sa ito'y mamatay. Pero nagpakilala sa kanya si Kristo nung siya ay habang naglalakbay sakay ng isang kabayo, may isang liwanag na nakapaligid sa kanya na tumatawag sa kanyang dating pangalan, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusip? At dahil po doon, nagtanong si San Pablo ang sabi, sino ka ba Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusip. At nagpakilala sa kanya ang ating dakilang Panginoon. Matapos doon, siya ay nagulang. At may isang taong nagngangalang Ananias, isang banal na tao na nakakilala sa kay Kristo ang sa Diyos. Siya po ay napakita sa kanya ang isang anghel upang sa ganon, sa pamamagitan niya ay ipatong ang kanyang malamay upang magpanaulit ang pagtingin o paningin ni Apostol Pablo. At tinawag siya ng Diyos at pinalitan ang kanyang pangalan bilang Pablo na pinakailangan niyang tiisin ang mga paghihirap, ang mga sakit ng pagiging isang tagapaggaral ng salita ng Diyos na walang iba. Tinawag siyang isang sisiglang piraw sa paningin ng Diyos. Kaya yung kanyang karunungan, kaalaman, yung lakas na kanyang pinamumuhay noon ay ginamit ng Diyos upang patunayan niya sa mga tao, lalong-lalo na sa mga Gentil, ang pangalang Hesus Kristo na kanyang kinamumuhian noon na hindi niya pinaniwalaan pero ngayon pinaniwalaan niya. Kaya po siya nagsakripisyo, nabilanggo ng ilang ulit hanggang sa patuloy niyang itinagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya siya ay pagamat nakakulong na kung nakabilanggo, dinidipinsan niya pa rin na ipinangaral ang salita ng Diyos. Ipinangaral si Kristo na kumbaga kahit na siya ay hirap na, nakakanina, nakapangaw, bibig lang ang nagsasalita sa kanya. At meron siyang isang tao na tinawag yung kalihim niya, nagasulat ng kanyang mga sinasabi, at nagpadala siya ng mga sulat
para sa bayan ng Roma, sa Corinto, sa Galacia, Efeso, sa Colosas, Thessalonica, at sa mga tao, gayon din kay Timoteo at Tito, kay Pilimon, at sa mga taga-Hebreo. Lahat ng yan ginawa ni Apostol Pablo, sapagkat pagamat ang kanyang katawan ay napatikalaan, pero ang salita ng Diyos ay hindi po matatanikalatan. Ibig kong sabihin sa totoong buhay natin, kung tayo man po ay may mga kadahilanan sa ating buhay na minsan nalulugmok tayo, napapahamak tayo. Pero kung tayo po ang ikinabubuhay natin, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, sang-ayon sa kanyang ebanghelyo, hindi po tayo napukulong sa kalagayan lang na ganito na may problema tayo. Dahil ang salita ng Diyos, kapag pinangungunahan tayo, hindi po tayo makukontrol kapag ang salita ng Diyos ang sinusunod natin. Kasi po, kumbaga, ito yung nagiging kagalingan, lunas sa ating mga paghihirap. Lalo na yung stress, mga problema na kinakaharap natin, lalong-lalo na pagdating sa ating mga kamalayan, pag-iisip. Ang salita ng Diyos ang nagbubukas sa atin upang mas lalo pa natin palawakin ang ating pag-iisip. Na kung may mga nangyayari ng mga bagay-bagay sa atin, ito ay parte upang mas lalo pang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga buhay. Na kung siya ay dumanas ng mga paghihirap, daranasin din natin ng mga paghihirap. Kumbaga, mga simpleng pamamaraan na ganyan para lubos natin makilala si Kristo sa ating mga buhay. Kaya po, ang naging kasaysayan ni Apostol Pablo, sabi niya, kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hiliran. Kaya nga po, isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Siya po ay tagapagtanggol din ng kautusan. Isa rin siyang parisiyo. Katupaga, kung sinin po natin, para maunawaan natin ang kanyang trabaho, siya po ay isang abogado, tagapagtanggol, taga-defense ng mga kautusan. Yan po ang buhay-buhay ni Apostol Pablo. Pero po, tinalikuran niya lahat yun. At nabuhay siya sa kanyang sarili, ang kanyang kinabubuhay pagtatahim ng tulda. Na hindi siya naging pabigat sa mga pinapanaralan niya ng salita ng Diyos, kundi pinagpisan niya po ang magpirap, ang maging isang apostol upang gamitin lamang ang kanyang sarili na maging isang instrumento upang ang salita ng Diyos ay maipahayag niya at mapatunayan sa kanyang sarili ang pagiging isang sisidlang tirang sa harapan ng Diyos. Tiniis niya ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hiniran upang kamdaman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Kapag ganito po ang naging objective natin, na kahit na sabihin natin, tama yung ginagawa natin, okay yung ginagawa natin, maayos yung ginagawa natin. Ang tunay na lingkod ng Diyos, nagsasakripisyo. Kasi po, ang kalaban natin, hindi tao, kundi mga espiritu gumagamit sa mga tao ang subukin ang ating kakayahan. Ang pinaka-importante po dyan. Tayo man, gumawa man tayo ng mabuti, gumawa man tayo ng masama. Ang malaga, kinalugdan tayo ng Diyos. Dahil sa gumagawa ng masama, mayroon kang pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos. At sa gumagawa ng mabuti, hindi po dapat natin ipagmalaki. Sapagkat pwede tayong magkasala din sa ating mga sarili. Kaya kinakailangan natin ipagkatiwala na lang sa Diyos na dapat magtabit tayo. Ganon din yung ating kapwa ng kaluwalhatiang walang hangganan na yan po ay inilala ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi po dito, tapat ang pasabi sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalapit niya, ay mga buhay naman tayong kalapit niya. Na dapat itong dating pagkatao natin, kalakip ng namatay, doon
sa kamatayan ni Kristo, na dapat ang ikinabubuhay natin ngayon na kasama siya, walang iba ang panibagong nilalang, panibagong tao sa harapan ng Diyos. Na kung dati noon, madali tayo magkasala, hindi tayo marunong mag-control sa ating mga sarili. Pero nung tayo nabubuhay na kasama ni Kristo, si Kristo na ang nananahan sa ating puso at siya ang nagpukontrol ng ating pagkatao upang gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin, ang pagiging lingkod ng Diyos na hirap. Pero po, sa oras na napasakop tayo sa Kanya at siya po ang nananahan sa ating mga buhay, siya po ang nagpukontrol nito. Minsan may mga imposibleng mga bagay na dinaranas natin, akala natin hindi natin magkaya. Pero kapag nangunguna ang Diyos sa buhay natin, may mga imposibleng pangyayari sa buhay natin na minsan magtataka tayo dahil po yan sa Kanyang kalooban. Sabi nito, kung tayo'y magtiis, ay magagahari naman tayong kasama niya. Kaya kalakit po talaga sa buhay natin ang pagtitiis. Kung halimbawa, may mga problema, may mga danas sa ating mga buhay na kakaiba. Kumbaga, hindi pangkaraniwan. Mga pagsubok, mga tukso, o ano ka man dinaraanan natin sa ating buhay. Kasama po yun sa dapat nating pagtiisan. Dapat, ang hinilang natin, yung tibay, na manatili tayong matatag, na hindi tayo nadadaig ng mga tukso niyan, ng mga pagsubok na yan, na kinakaharap natin. Kapag kasama natin si Kristo sa ating buhay, kasama niya tayo, haharapin yung mga tukso na yan, yung mga pagsubok na yan. Kasi kung siya nagtagumpay, tayo rin naman ay magtatagumpay na kasama niya. Sabi dito, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Minsan po, sa mga nangyayari sa ating buhay, akala natin bagsak na, wala nang chance, wala nang pag-asa. Pero, pagkamat nawawala ang ating katapatan, nawawala ang ating pananalig, minsan sumusuko tayo, pero ang Diyos, kahit kailan, hindi po siya susuko. Kaya po, si Kristo nagtagumpay sa kanyang naging buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung tayo man ay dumanas ng mga kahirapan, ng problema, pagsubok, tukso dito sa ibabaw ng sanlibutan, bahagi lang po yun ng tagasunod o ng isang taong sumusunod kay Kristo na kinakailangan natin magtiis, magsakripisyo, alang-alang sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. At pagsikapan natin na maging matatag tayo. Handay natin harapin ang lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay. Manangan tayo sa Diyos at manangan tayo sa Kanyang mga salita. Ang araw na ito na binabahagi, palagi natin nakukuha, napapakinggan sa bawat linggo, sa araw ng gampanin. Ito po ay ating iipunin upang siya'y maging kalakasan para magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro po nandito na lang pagkakita natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating kailangan, karahitan, lapit po natin yan sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang magpapalang hapon sa bawat isa.